Sa matinding pasabog ang yumanig sa mundo ng politika matapos kumpirmahin ay sinampan na ng kaso laban kay Pangulong Kuting Jr. kaugnay ng umanay pandarambong o plunder. Ayon sa mga dokumentong isinumite sa Ombudsman, hinihinalang may kinalaman ng Pangulo sa maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan sa ilang proyekto na sinasabang hindi natapos o sadyang overpriced. Mas lalo kuminit ang sitwasyon nang magpahayag si Vice Presidente Inday Sara Duterte ng kanyang matibay na paninindigan na ipaaresto si Pangulong Kuting kung mapapatunayang siya ay may sala. Ayon sa kampo ni VP Sara, walang sinuman ang dapat ituring na higit sa batas at panahon na raw upang panagutin ang sinumang gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes lamang. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang sa gitna ng kontrobersya, ngunit inaasahang maglalabas ng opisyal na bahayag sa mga susunod na araw. Patuloy namang umaapaw ang interes ng publiko sa isyong ito habang hinihintay ang magiging hakbang ng mga kinauukulan. Tutok lamang sa aming himpilan para sa pinakahuling balita hinggil sa kasong maaring magpabago sa takbo ng kasaysayan ng ating bansa. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang kinakatakutan ng palasyo mangyayari na. So yun mga banateros, andito na naman tayo. At ito, pag-usapan po natin tong isang video ngayon na kung saan ay isa sa mga kinakatakutan ng palasyo ay unti-unti nang nangyayari. At ano nga ba to? Syempre, sa dulo ng video natin yan. Oo nga pala, shoutout dun sa nagre-reklamo sa... Yan, sa sound effects ko na boom na yan. Alam nyo, ano na yan eh. Nandiyan na yan, wag na kayo magreklamo. Okay na yan ha. Oo. Nanood na lang ho kayo. So yun no, grabe itong pag-uusapan natin ngayon dahil talagang hindi inaasahan ng palasyo at ng administrasyong Marcos itong pangyayaring to. Talagang nagugulantang sila. Kaya nga panay-panawagan na naman ng mga ulupong. Panay paawa effect na naman at panay ingay na naman sila dahil nga talagang ramdam nila kung ano yung panganib na at kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila. Alam naman natin yan sa pagtapos ng termino ni Marcos Jr. Sisingilin siya ng lahat. Lahat ng mga ginawa niya lalong-lalo na sa mga pondo na nawawala ngayon. Diba? Yung mga pondo na nawawala na hanggang ngayon hindi pa rin nila may paliwanag. So, alam naman natin na sisingilin sila yan. So ngayon, hindi nila yan kasi nasa kapangyarihan pa sila yung hari ngayon. Pero darating yung panahon na lahat ng mga pinaggagawa nila talagang pagdudusahan nila yan. Depende na lang kasi kapag natapos ang termino ni Marcos, malamang sa malamang kung hindi tumakbong mayor to sa Tacloban o senador, baka lumayas na lang to sa ibang sa Pilipinas at manirahan na lang sa ibang bansa. Kasi syempre, ang dami niyang kakarapin. Una yung mga yung mga pondo na matagal na nating hinahanap sa kanya. Unang-una yung Maharlika Fund, yung mga SSS, GSIS, PhilHealth, nandiyan pa yung flood control, yung pinakabago na pinakamalaki yung sa BICAM report na inilabas ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So lahat yan sisingilin sa kanya at yung mga iba pa katulad nung mga nangyari din sa kay OJC. No, bakit niya hinayaan yun at sino nga ba ang nagutos kay General Diwata Torre? General, congrats pala kay Torre ha. Oo, dati nagtitinda ka lang ng pares. Ngayon, PNP chief ka na. Iba talaga buhay, no? Hindi mo talaga asahan. Basta sumipsip ka lang kay Marcos. Talagang mamamayagpag ka sa posisyon. Oo, ang bilis. Tsaka kauna-unahan sa history ata ito ng PNP na pinakamabilis naman na pulis na napopromote. Kamakailan lang, pa kengkoy-kengkoy ka lang ha.
Tapos naging two-star general. Tapos ngayon PNP chief na. Palakpakan naman natin. Bigyan natin ng masigabong na kakupalang palakpak kay Torre. Palakpakan naman natin, syempre kawawa naman. Nagsiselebrate yung tao eh. Samantalang may bago tayo magsimula, may mga papakita ko sa inyong picture. Ito. Nasaan yan? Ito. Mga aspiring future president daw ng bansang Pilipinas. Unahin natin dito. Yan uy, grabe Ang ganda ng tandem. Si Ulupong tsaka si Ulapang. Best, possibly tandem for 2028 presidential election. Si Franz Castro tsaka si hindi ko alam apelyido. Hindi ko alam pangalan nito eh. Pero alam ko attorney nito etong si Espiritu. Si Espiritu, yan yung palaging humahamon kay Pangulong Duterte ng debate. Nadudurugin niya daw. At siya din yung nagsabi kay Pangulong Duterte na malapit na daw mamatay si PRRD. Tingnan mo yung itsura yung edad nito siguro mga nasa 40. Siguro mga nasa 40 or 50. Samantalang si PRRD nasa 80 plus na pero halos mukha ka pang matanda dun sa isa. Ito yung panay laging galit na galit kay Pangulong Duterte. At syempre nandyan din si Franz Castro Lipad. Nakadalasan natin nakikita ng mga hating gabi sa mga bubong natin. Lalo kapag may mga buntis sa bahay nyo, yan kadalasan nyo siyang makikita doon. Ginawang aswang. Yan yung mga tiga-bundok, no? Yung mga bulubundukin na mga politiko na nasawi. Hindi sila nakapasok bilang senador. Alam nyo, dito kay Franz Castro, medyo dito eh. Medyo, alam nyo, tawag dito, talagang pinangakuan to eh. Pinangakuan to ni Marcos na mananalo tong senador kaso hindi sila pinapasok. Mautak din si Marcos Jr. Alam nyo, yung mga tumakbo, katulad nila Abalos, yung nila Pacquiao. Eto, isa pa to. Si Franz Castro, sila Brosas, yung mga grupo ng mga makakaliwa, pinangakuan niyan na talagang mananalo sila, no? Pero ang nangyari, kabaliktaran, hindi naman talagang ginamit lang silang, may tuturing natin silang mga puppet. Mga puppet na talagang mga puppet na ginamit lamang ni Marcos Jr. At ito yung pinakamatindi sa lahat. Si Manang Saba. Si Manang Saba po, nakita natin ito daw, best possibly tandem for 2028 election. Si Jonel. May bago ka ng Jonel ngayon si Jokno na. Jokno. No, lapit ng mga tandem nito Ito Dilawan. Kanina Pulangaw. Ito Dilawan. Di ko nga rin alam kung paano nanalo to bilang mga congressman, no? Etong mga to, pero number 1 yung nila. Etong Akbayan tsaka yung ML Party List. Ewan ko kung anong pumasok sa utak ng mga tao at binoto tong mga to. Hindi natin alam, baka talagang yung mga nawala kay Pastor na boto at yung kay Bongo ay baka dito napunta sa mga to. Lalanin natin hindi pa tayo tapos doon sa 18 million na overvoting na nangyari. First time in history of the Philippines. So baka nandyan yan. So eto pa, may mas matindi pa dito. Eto. Iyan, eto malupit na tandem. Walang kapana-panalo. Laging talo. Siguro ito, si Risa Ontiveros, alam naman na natin na talagang pangarap niya na yan. Matagal niya ng pangarap na maging presidente. At ito naman si Trillanes, pangarap niya rin din talaga na maging vice president. Kung maaalala nyo, sinabi po na sa isang interview ni Pangulong Duterte na itong si Trillanes ay lumapit sa kanya bagong manggalaiti ito. So yan ay lumapit sa kanya
para alukin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maging Vice President ni Pangulong Duterte noong 2016 kung hindi ako nagkakamali. So yun, tinanggihan siya ni Pangulong Duterte dahil alam niya naman na ito ay isang sa Bisaya ay talawit. O mga tikalon lang, tikalon. O duwag, no? At walang talagang sasakit lang ang ulo. Talagang hindi niya deserve ang pagiging Vice President. So tutusin nga lang yung senador niya, hindi niya rin deserve yun eh. Oo, yung ano niya doon, yung kanyang pagiging senador. Wala naman nagawa yan. Tutusin, may video nga ako diyan, hindi ko pa nga nilalabas yung mga nanakaw niyan. Hindi ko pa nilalabas kasi wala rin naman, hindi na dapat, parang pinasikat ko lang lalo yan. Parang pinasikat ko lang si Trillanes pag ginawa ko pa yun. Ito naman si Risa Ontiveros, isa to sa mga umalipusta or ng bastos sa relihiyon na KOJC na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. So isa to sa mga yan nga yung masakit diyan kasi kung maalala natin si Abalos, si Tory ngayon, at siya ay parang ginawa nilang achievement yung ginawa nilang panggigipit sa mga member ng KOJC nung KOJC Siege, no? So ngayon, asahan na natin itong si Risa Ann Libayrus. Talagang gagamitin niya yung pagkahuli kay Pastor at yung ginawa nila sa KOJC sa kanilang pangangampanya kasi ginawa ni Abalos eh. 'Di ba? Ginawa ni Abalos, so yan ang gagawin nila at isa rin yan sa nagpuputak ng bakit nga daw ina-stop ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. May isa pata dito, hindi ako nagkakamali. Wala na pala. Ito, pag-usapan na rin natin to, ha? Asan na to? Asan yung sinabi niya? Ito, ano? Ano ba to? Yan, sabi ni Marcos Jr., hindi po titigil ang administrasyong ito sa pagpapatupad ng mga programa na magpapabuti ng inyong mga kinabukasan. Oh my God. OMG. Di nga totoo, kinabukasan ng mga Pilipino, di wow. Baka kinabukasan ng mga politiko. Tira ulo. Bubudulin mo na naman kami. Naniniwala ako sa ating pagkakaisa. Pagkakaisa, wala ka lang nagmamahal sa'yo. Biro mo, trust ratings mo, 37. Pagkakaisa pa gusto mo, ha? Ang ating pangarap na pagkain sa bawat mesa, hanap buhay na sapat sa araw-araw at kinabukasang. Sapat na pangarap daw. Ibig sabihin, talagang yung pangarap mo lang yun. So, pwedeng hindi matupad, pwedeng hindi. Hanap buhay. Hanap buhay nyo lang ang iniintindi nyo. Pagyaman nyo lang at pagpuno ng mga kwarta dyan sa mga bulsa nyo. Ito pa. Puno ng pag-asa. Nasa ating mga kamay ang pagkilos para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Wow! Tigilan mo kami. Tigilan mo kami sa kakupalan mo. Di lang kami naniniwala dyan. Bagong Pilipinas mo. Nasa ating mga kamay. Ating daw. Di kasama daw tayo doon. Paano nasa ating mga kamay? Una-una ikaw presidente, dapat talagang ikaw mag-push para maibigay sa amin yan. Hindi yung nasa ating mga kamay. Mga dialogue nitong kupal na to. Ano ba yung unang papanoorin natin? Ano ba? Dito? Dito tayo. Tingnan natin, ha? Eto. Eto muna. Pagtyagaan muna natin tong pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Pasok, Martin! Matapos matikusin ang pag-urong ni Senate President Chis Escudero ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte,
Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na respetuhin na lang daw ang desisyong ito. Wow! Pero may mga naniniwalang paglabag umano ang pagkaantala sa konstitusyon. Wow, nagpawa effect ka na naman. Respetuhin, anak ng teteng, nagmula nga sa inyo ang unang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon, respetuhin na ba? Ang galing. Ang galing mo, Tamba, ha? Alam mo talaga, tama yung sinabi ko. No, tama talaga yung sinabi ko na makakabuo, napakaganda ng tandem ni Marcos Jr. at itong pinsan niya. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit magandang tandem? Biruin niyo, si Marcos Jr. ang galing gumawa ng mga, alam mo yun, mga script. Ito naman si Tambaluslos, ang galing umakting. Biruin niyo, ang gandang tandem nun, magaling na direktor, tapos magaling na artista. Naku, palakpakan yan. Matuloy natin. Amoy shawarma yung hininga ko, hay. Nakatutok si Jonathan Anda. Para kay House Speaker Martin Romualdez, dapat respetuhin ang desisyon ni Senate President Cheese Escudero at ng Senado patungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. We have to respect the decision of the Senate President and the Senate. Yung sulat sa akin ni Senate President Cheese Escudero is pretty straightforward. Escudeso. Yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Ipinagpaliban ni Escudero ang pagsisimula ng impeachment proceedings ng ilang araw para daw unahin ang pagpapasa ng mga hakbang at panukala na nakapaloob sa legislative agenda ng administrasyon. Si Representative-elect Leila de Lima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado sa press conference kanina ni Senate President Cheese. Oh, yan na, nagkakadismayado na sila. Si Saba Queen, oh. Escudero. Akala ko yung para ba... Akala ko ikaw ay akin. Ay, sorry. Napakanta tuloy ako kay Laila eh. Akala ko yung para bang... anuhin na niya, alisin na niya Oo. yung mga agam-agam Aba. tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o Aba. hindi. He Aba. could have been more categorical that insofar as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. I was expecting that kind of a stance sa kanya earlier, but it was not. Ano pa rin, medyo iffy pa rin, right? Kasi Alam nyo, may napanaginipan ako dito kay Laila de Lima. Hindi totoo, may nanaginip talaga ako dito. Ikaw ba naman, pag nakita mo yan, hindi ko ba mananaginip dyan? Alam mo ba, itong panaginip ko kay Laila? Itong si Laila de Lima ay iniwan na pala ng kanyang pamilya. Panaginip lang naman yan. Pwedeng magkatotoo, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Panaginip nga ni, oh. Diba? Oh, kaya medyo nakakaawa din to eh. Si Laila. Kaya itong pag ano daw talagang nilayasan to. Kaya itong pagkapanalo niya bilang congressman, eh medyo sa kanya kasi, yan na lang din talaga ang magiging hanap buhay. Oh, yan naman talaga hanap buhay ng mga politiko, naku po. Eh pag pumasok sa pagiging politiko, sabi ko nga sa inyo, hindi naman din lahat kasi nandiyan ng mga Duterte na talagang ginagampanan nila ang kanilang trabaho. So kaya nga namin sila nagustuhan eh. Kaso dito kay Laila de Lima nga, talagang alam niyo yun, matatawag na talagang pinagsukluban ng sama ng pangyayari kasi masama yun na talikuran ka ng pamilya mo. Iwang ka ng mga anak mo. Kasi siguro baka dahil dun sa mga issue niya at sa yan nga, deserve mo yan, Nepal ko eh. Pero panaginip lamang yun, ha? Oo. pa rin nakakasiguro. Everything is speculative at this point, but we hope things resolve itself positively for all. Tingin ni De Lima, nilalabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala ng impeachment proceedings. Aba. There's always been my position. Tangina kapag sorry sa mura. kapag hindi nasunod ang gusto nyo
nalalaman nyo yung usapang konstitusyon. Pero kapag gumawa kayo ng hakbang laban sa mga Duterte na alam naman ng buong Pilipinas na labag yun sa batas ng bansa natin at sa konstitusyon, hindi nyo pinapansin. Pero pag ganito, ay labag sa konstitusyon, tangina nyo, hindi nyo nga nirespeto yung konstitusyon. Yung pagdala nyo lang kay Pangulong Duterte, yung pag-impeach nyo lang kay Vice President Sara Duterte, labag yan sa konstitusyon. Sa konstitusyon. Tapos ngayon, naririnig namin sa bunganga nyo, ganyan, mga ulul. That is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan nadidelay. Ang abogado naman ng ikatlong impeachment complaint, hindi pa masabi kung anong gagawin nila sakaling hindi matuloy ang impeachment trial. It must happen. It is unthinkable constitutionally. From a perspective of a student of Constitution, it is unthinkable for the Senate not to proceed with the impeachments of the impeached official in the person of the Vice President of the Republic of the Philippines. Tantado, wala akong maintindihan na sinabi mo. English ka ng English. Wala akong maintindihan na sabi mo, English kasi. Hindi, alam nyo na halatado na na talagang kinakabahan sila. Kinakabahan sila sa mga mangyayari dahil anak ng teteng, sabi nila, okay na eh. Ang ano kasi dito, yun nga, ito nga yung sinasabi ko na talagang ginawa silang puppet ni Marcos. Ngayon, bigla silang binagsak lahat. Pero sana yung kay about kay Cheese mamaya pag-usapan natin yan. Dito naman tayo sa sagot, device. Mamaya na, Sir Jade. Mamaya, alam kong gwapo ka, oo. Pero mamaya na, antay mo pagsalitain na kita. Vice President sa impeachment trial laban sa kanya sa isang cross ano to? Ano bang nakalagay? Wait lang Ano to? Crucifixion versus Sara. Matagal nang handa. So ito, panoorin po natin. Ako po, ito mahirap talaga. Ito yung isa sa mga kinakatakutan ng mga bangagers dyan. Yung mga ganitong mga ganyang salitaan ni Vice President Sara Duterte. Naku po, kinakabahan sila sa mga ganyan. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya tingnan mo, puro paawa epic ngayon sila Marcos at si Tambaluslos. Tuloy. Dininaw po ni Vice President Sara Duterte ang kontrobersyal na pahayag niyang bloodbath kaugnay naman po ng impeachment trial laban sa kanya. Gate niya, isang political persecution at crucifixion laban sa kanya ang impeachment. Naratong balita ni Anton Cero. Pasok, Anton! Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment trial ay bahagi ng pampulitikang pag-uusig laban sa kanya. Talaga. Kasado na raw ang kanyang depensa at kahit wala siyang tiwala sa pagiging patas ng proseso, handa siyang lumaban. Sa gitna ng umiinit na usapin sa kanyang impeachment, nilinaw ni Vice President Sara Duterte kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang bloodbath na una na niyang binanggit kaugnay ng magaganap na pagdilitis laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, maraming tao ang sinadyang hindi intindihin ang konteksto ng kanyang pahayag. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Ngayon naman talaga, kahit alam nyo, balik-baliktarin nyo yung paliwanag, kahit anong dahilan dyan nila na kesyo lumabag si Vice President sa human rights. Ano yung mga binibintang nila dyan? Yung corruption daw, 125 million. Tangina, alam nyo, wala namang talagang problema dyan eh. Na impeachment kay Vice President Sara Duterte, yung ibinibintang nila na confidential fund na 125 million yun nga no pesos. Kung ang masama kasi dito, lahat ng mga politiko may mga confidential fund din. Si Marcos Jr. nga confidential fund doon nasa 4 billion or 2 billion kung di ako nagkakamali. Yung mga congressman meron din sila. Yung mga senador meron din.
'Diba? So, bakit kay Vice President Sara Duterte lang yung inungkat? Bakit yung sa iba, kay Pangulong Marcos hindi? Doon kami nagtatakay. No, kung talagang gusto nyong pag-usapan yung impeachment, gusto nyong isulong, isulong nyo rin kay Marcos. Mas malaki nga yun eh. Dapat nga yun ang pagtunan nyo ng pansin kasi billion na yun. Kay Vice President Sara Duterte, million lang. Ang masama pa dyan, yung confidential fund na yan ni Vice President Sara Duterte, ginagamit niya para sa mga makakaliwa na para hindi mapasok or kung ano yung mga susunod na hakbang ng mga makakaliwa. Diba? So, ibig sabihin good purpose pa rin para pa rin sa mga Pilipino yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte. O Speaker Martin Romualdez. Katulad nung tinanong sa kanya ni Ka Eric at ni Doc Lorraine Badoy na worth of 500 billion. Ang dami kasi nga kaya namin talaga pinupush na protektahan at ipaglaban ng mga Duterte kasi sobra yung ginagawa sa kanila. Una-una, ang daming pwedeng kaharapin. Kung may impeach si Vice President Sara Duterte, dapat mas deserve na mauna ni Marcos Jr. Diba? Biruin mo, yung ginawa pa lang sa KOJC, na yun talagang impeachable na yun. Paglabag yun sa human right. At biruin mo nung panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, walang gumawa niyan. Si Marcos lang ang gumawa ng ganyan sa Pilipinas. Kaya dapat kung gusto nyong i-impeach si Vice President Sara Duterte, unahin nyo si Marcos. Anuin nyo rin yung mga kabulastugan or yung mga pondo na dumadaan sa Office of the President. Hindi lang sa Office of the Vice President para patas, di ba? Diba? And so, when there's a crucifixion, there's blood. So, it's a bloodbath. My bloodbath. So, I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Sabi ni Vivi Sara, matagal na siyang naghanda para sa impeachment trial at hindi lamang sa legal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at physical. Naku po, delikado kayo dyan. Kaya pala nagpapa-away-pek ang loko. Kaya pala, parang gusto makipagbati. Oo, talagang kinalampag ni Vice President Sara Duterte ang kaduwagan ni Marcos Jr. Ba't dito nasa alas 2 na ng madaling araw at lumilipad ka na. Pagpa-interview, ano kayo sasabihin nito? Panoorin ba natin sasabihin ito? Wala namang kwenta sasabihin itong halin na to. Sige, panoorin. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!